Amen. Empower me, mga kapatid. Ano po? Isang napakagandang kahilingan sa Panginoon. Empower me. Kasi wala tayong magagawa kung tayo lamang sa ating sariling kakayahan o kaalaman. Ano po? Kaya salamat sa anak ni Sister Des Flores sa awit na yan. Ano po? At bago natin, habang hinihintay natin si Pastor sa kanyang pagbubukas ng bintana, tayo ay batiin natin yung mga unang ah, sumungaw sa ating bintana rin. Ano po? Si Sister Nympho Rivera, good morning po. Ma'am Pemi, Kuya Abner, good morning po. Sister Elizabeth Erese, good morning po. Ayan, sa lahat na nakikinig sa background. At nandito na si Pastor. Teka lang, nawala yung keyboard ko. Okay. Ayan, ready na si Pastor. Pastor, ready na po. Pwede na yan. Online na po kayo. Ayan. Happy Sabbath po mga kapatid. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Medyo madilim pa ang 5:30 pero pa bukang liwayway na. So ngayon ay November 25. So eksaktong isang buwan, no? Malapit na ang 2024 mga kapatid. At tayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Inalis ang pagiging makasarili at panlilinlang. Yan po ang ating topic ngayon pong umaga nito. Maikli lamang ito, ating pag-aaral mga kapatid. Puspos ng Espiritu. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos naming mahal, yung lubos naming sinasamba at pinsasalamatan sa buhay namin na ito, na kayo po ang gumising sa amin. Amin pong dalangin, O Diyos, ang aming pag-aaral dito sa Gawa, chapter 2, verses 43 to 45. Inyo pong gabayin kami at igawad sa amin ng karunungan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sabi po dito sa Gawa 2, 43 to 45, dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. So dito po mga kapatid, yung mga kababalagan na nangyari, na sila po ay nag-speak in tongues, na sila ay nagsasalita ng mga lingwahe ng mga tao sa paligid nila at naiintindihan sila. So yun yung speak in tongues. Pero yung speak in tongues ngayon, hindi naiintindihan eh. Oh, blah, 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 blah. Ganun yun na, kasi nakasama ko sa mga small group na ganun. No, speaking tax di maintindihan. Pero sa banal na kasulatan, sila ay naintindihan. At ang pinakapunto dito mga kapatid, maalis yung makasarili at panlilinlang. Yung mga mananampalataya, nagsama-sama sila at sila ay nag-ambagan, ano? Sila ay nagdala ng kanilang mga ari-arian para sa gawain ng Panginoon. Ito po yung kanilang naging hobby mga kapatid. No? Sinuportahan nila yung mga apostol sa pera. Kaya nga sa pagmi-ministry mga kapatid, merong mga principle. Some can give, no, sa ministry, pwede makapagbigay ang iba. Some can go, maaring ang iba ay makapag-preach, pero many can pray. No? Tatlo yan. Oh. Some can give. Konti lang yung nakapagbibigay, di ba? Pero konti lang din naman yung umahayo. Pero lahat sa atin ay pwedeng manalangin. No? All can pray mga kapatid. Pwede tayong makapanalangin. Yan ang pinakamahalaga sa ministry, yung prayer din. Ipanalangin yung makapagbibigay na lalo silang pagpalain ng Panginoon. Ano? At ipanalangin din yung mga gumagawa sa bukiran ng Panginoon na sila ingatan at magkaroon ng mabuting kalusugan na nagmumula sa ating tagapagligtas. Sabi dito, hindi ito dahil sa kakuriputan sa bahagi ng Diyos na may kakulangan ng banal na espiritu sa ating mga iglesia. Ang kakulangan ito, ang mga iglesia lamang ang makapagbabago. So sabi dito, hindi dahil sa kuripot ang Panginoon. Bakit may mga tao ang pinag-aambag niya para sa gawain? Hindi po kuripot ang Diyos, mga kapatid. Actually, yung ating tinatangkilik galing sa Panginoong Diyos. At isang pribilehiyo na makapagbalik sa ating Panginoon ng mga kayamanan, ng mga tithes and offerings. Isang malaking karangalan yun mga kapatid na makapagbalik sa ating Panginoon. Dahil
ang Diyos ang nagbigay ng lahat para sa atin. No? So hindi makasarili ang Panginoon. Tinitest niya lang yung ating pong pagiging tapat sa Kanya, yung pong mapagbigay natin puso, yung tinitest ng ating Panginoon. Sinabi ng Diyos sa Kanyang bayan, bumangon at lumika ng pagnanais sa mga banal na bagay. Nasaan ang ating pananampalataya? Paano natin ipinagpapatuloy ang tamang relasyon kay Hesus Kristo? Sinusundan ba natin siya sa pagtanggi sa sarili at katatagan? So marami mga kapatid, itinatanggi yung sarili at nagiging matatag sa gawain ng Panginoon. Saludo po sa inyo mga kapatid. Dito sa ating distrito, nakita ko yung mga nagbiministry sa Panginoon na talagang kahit yung bulsa nila ay nagagamit para sa gawain ng Panginoon. Sila ay nagagamit at nauubos ang kanilang pera para sa gawain ng Panginoon. Masabi po dito mga kapatid, yun ang isa sa palatandaan ng ating Panginoon ang lubos nating sinasamba at pinaglilingkuran, na naalis yung pagiging makasarili, yung pong pagiging madamot ay inaalis natin at tayo ay nagiging lingkod ng Panginoon ng tunay. Sabi po dito mga kapatid, sinabi ng Panginoong Diyos sa Kanyang bayan, nasaan ang inyong pananampalataya? Nasaan ang tamang relasyon natin sa Panginoon? At sinusundan ba natin yung pagtanggi sa sarili? Nawa mga kapatid, ay ang sagot natin ay oo. No? Ating bang sinasalita ang katotohanan ng may pagkaunawa? Kapag ibinuhos ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa mga iglesia, sila ay magbubunga ng Kanyang kalwalatian. Ang tabak ng Espiritu, bagong hasa, taglay ang kapangyarihan, ay puputol sa magkabilang paraan. So ibig sabihin, ano yung pagbubuhos ng Banal na Espiritu? Ito yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit sang-ayon sa Gawa 1 verse 6. Kaya po yung Trinity na sinasabi nila walang baptism of the Holy Spirit. Meron ho diyan po sa sa Gawa chapter 1 verse 5 mga kapatid. The baptism of the Holy Spirit nakalagay diyan. Sabi nga ng Panginoon sa verse 4, wait, wag muna kayong humayo agad hanggat hindi kayo nababautismuhan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na kayo ay makapangaral. Yan, kapag tayo ay nabautismuhan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ito ay magbubunga ng kalwalatian. Ayan, ang tabak ng Espiritu, anong ibig sabihin nito? Puputol sa mga pusong matigas. Tutunaw sa mga pusong talagang pinagyelo na ng panahon ng kasalanan ng kasamaan. Sabi pa dito, may maalab na trabahong dapat gawin sa bukiran ng Diyos. Totoo po. Ang ikatlong mensahe ng anghel ay ihahayag na may malakas na tinig sa buong lupa. So ngayon, paindap-indap yung tinig mga kapatid. Yung trumpet. Pero sa susunod na panahon, mas malakas na. So ngayon, nakikita natin yung pong resulta sa Central Luzon Conference na church planting. So yung goal na plant a church 100 ay naabot na mga kapatid. Sa praise program dyan po sa Klaa ay i-announce yun yung mga churches na naitayo at may mga paparating pa na church planting mga kapatid. May mga church planting site pa at napakabuti ng ating pong Panginoong Diyos. Yung ikatlong mensahe ng mga anghel sa susunod na panahon ay daragundong sa buong mundo. Talagang malakas na tinig ito. Sabi pa dito, bawat palatandaan ng pangangalakal ng nanganganak na panlilinlang, ang bawat tiblan ng pagiging makasarili ay kailangang alisin sa pamamagitan ng huling ulan. Ang lahat ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay dapat matupok, ibagsak ang bawat altar maliban sa isang pagpapabanal sa kaloob at sa nagkakaloob ang krus ng Kalbaryo. So napakabigat ng binitawan dito ng mga salita. Maalis po ang pagiging makasarili. Maalis ang pangangaral ng mapanlinlang na aral. Ayan, katulad nga ng Trinity, mga kapatid, mapanglinlang na aral yan. Yung pagiging makasarili ay maaalis kapag ang Banal na Espiritu ay tayo ay nabautismo. So kapag tayo ay ginabayan, yung tinatawag na huling ulan, yung paggabay ng Banal na Espiritu sa bawat tao, kapag yan ay gumabay sa atin at tinulungan tayo mga kapatid na empower tayo, yung pagiging makasarili natin ay maaalis. Yung pride natin maalis,
yung pagtaas natin sa sarili ay maaalis at tayo makapag-focus sa Panginoon at siya lamang ang ating papupurihan at wala ng iba, mga kapatid ko, no? So sabi po dito, lahat ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay kailangan maalis sa mga tao. Ano ba yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid? So marami niyan, hindi lamang po mga rebulto, kundi yung pinaggugugulan ng oras ng mga tao. Maalis ito maliban sa altar ng ating Panginoong Diyos, no? Yung pong altar ng tunay na Panginoong Diyos. Dagdagan sa kaharian ng Diyos ang bagong teritoryo. Yan. Kaya sabi po dito, mga kapatid, ano, tayo ay nag-church plant. Yun ang pinakamaganda. Madagdagan yung mga bagong teritoryo sa ating pong distrito. Madagdagan ng mga bagong church ang ating pong district. Yan. Kasi po, kailangan madagdagan ng mga bagong teritoryo para makapangaral ng mabuting balita. Sabi dito, lilinangin bilang hardin ng Panginoon ang bagong malawak na sukat ng bukirang mural. Itatatag ang karangalan ng kautusan ng Diyos sa harapan ng hindi nagkasalang mga sanlibutan, sa harapan ng makalangit na kalawakan, at sa harapan ng nagkasalang mundo. So sabi dito, mga kapatid, no, yung kautusan ng Panginoong Diyos, yung pong karangalan ng kautusan ng Panginoong Diyos, saan daw po ihahayag? Saan daw po itataas? Hindi lamang sa sanlibutan na ito na makasalanan, kundi sa sanlibutan na hindi nagkasala. Aba, meron palang sanlibutan na hindi nagkasala. Of course, mga kapatid, sa lawak man naman ng ating pong galaxy, sa lawak ng kalawakan, tuldok lang tayo actually, di ba? Tuldok lang tayo kung ikukumpara mo tayo sa Jupiter. Oh, kung ikukumpara mo sa Sun, tuldok lang po tayo, napakalawak ng kalawakan na ito. Kaya ako'y naniniwala na may iba pang daigdig na doon ay sinasamba ang Panginoong Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Kailanman hindi sila nagkasala, no? Hindi nagkasala. Pero yung kautusan ng Panginoon ay itinatatag sa lugar na yun. Napakaganda, no? Sinasabi dito sa Spirit of Prophecy, tatanggap tayo ng kapangyarihan. Ako'y naniniwala dito, mga kapatid, dahil ang ating Panginoong Diyos, He is Creator. Oh, Creator siya. At meron siyang nilikha na hindi nagkasala. At sa ating pagkakaalam, sa limitado nating pagkakaalam, mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, tayo lamang na sanlibutan, no, na earth, ang nagkasala sa ating Panginoong Diyos. Pero pinakamapalad naman tayo. Bakit? Si Jesus Christ, siya ay ating Panginoong Diyos, nagkatawang tao at tumahan sa kalagitnaan natin. Yun naman ang pinakamaganda. Darating ang pinakamapait na pag-uusig. Ngunit sa pagbangon ng Zion at pagkasuot ng kanyang magandang kasuotan, magliliwanag siya sa kagandahan ng kabanalan. Idinisenyo tayo ng Diyos para magkaroon ng higit na buhay at higit na kapangyarihan, sapagkat bumangon ang kalwalatian ng Diyos sa iglesia. So totoo po, mga kapatid, ano, kung ang ating church ay parang nakikita natin, parang ang mga tao ay alas 11 na kung dumating sa church, divine service na kung dumating, pag-eway, wala naman na sila, hindi na sila bumabalik. Kapag evangelism, wala naman sila doon at sila pa yung reklamo sa evangelism, sila pa yung reklamador. Hindi naman sila ang lahat gagawa, pero reklamador. Sa ministry, mga kapatid ko, ang sabi dito, may isang araw na darating na ang salita ng Panginoon, ng banal na Espiritu ay gagabay sa atin at mai-empower ang buong church. Ang kalwalatian ng Panginoong Diyos ay sa iglesia. Mai-empower, magigising ang church. No, wala nang pagreklamo, magiging volunteer na mag-ministry. Yan ang pinakamaganda. Kaya nga, sabi ni Brother Will, ako ang mangangaral, pastor. Gusto ko. Abay, yan ang maganda. Na-addict sa pagmi-ministry. Na-addict sa pagbibigay ng mabuting balita. Yan ang pinaka-the best, mga kapatid. Yan ang gusto ng ating Panginoon. At yan ang isa sa mga fruits na kapag ka ginabayan ng banal na Espiritu, walang pagtanggi, walang pagreklamo, kundi go, 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 mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Bakit? Dahil kung nasaksihan natin ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa ating buhay, hindi tayo magdadalawang isip na mag-ministry. Kapag ka ang kalwalatian ng Panginoon ay nasa atin, hindi tayo magdadalawang isip, kundi tayo ay hahayo para sa gawain ng Panginoon. Sabi dito sa Bible Training School, December 1, 1903, napakatagal na. Kung tinanggap ang katotohanan, ang hindi magandang tingnan na kapag kabaog ay hindi naiiral pa.
Ang salita ni Kristo ay buhay na walang hanggan sa tumatanggap. So ibig sabihin mga kapatid, na tinutukoy ditong baog ay yung pong walang anak na church. So ibig sabihin, walang church siya o mother church siya, matagal na siyang church, 20 years, 40 years, 50 years, 60 years, pero wala pa rin anak na sister churches. Ang church na yun ay baog. Sabi po dito, hindi na iiral pa ang baog na church sa huling kapanahunan, kundi ang mga churches ay manganganak ng panibagong church, mga kapatid. No? Mag-church plant ang mga tao, mangangaral ang mga tao, at patuloy na maglilingkod sa Panginoong Diyos. Yan ang pinaka-the best, mga kapatid ko. No? Kaya sa ating distrito, ating pong dalangin ng bawat churches sa atin, no? Magkakaroon ng mga anak, ng mga sister churches, sister church sa susunod na panahon. Biruin mo, meron tayong 6 church dito sa West Nueva Ecija, may mga companies pa. Kapag ito mga church ay nagkaroon ng anak na church sa isang lugar, dodoble ang West Nueva Ecija at makakaroon ng panibagong distrito. So ganun din sa ibang district, yan sa South, naging 1 and 2 na. Ating dalangin na maging 1 to 4 na rin, no, magkaroon ng mga panibagong churches. Yun ay kung ang church ay maalis ang sumpa ng pagkabaog, no, kundi magkaroon ng kapanganakan, maging fruitful, mga kapatid, ayon pa rin sa time set ng ating Panginoong Diyos, ayon sa time ng ating Panginoon. Siyempre, hindi naman natin minamadali ang mga bagay dahil merong on time ang ating tagapagligtas. Ang kailangan natin ay sampalatayanan ang ating Panginoong Diyos. At ang key para tayo ay maging fruitful, makapaglingkod na maayos sa Panginoong Diyos, ay maalis yung pagiging makasarili at panlilinlang sa ibang mga tao. Kaya katulad ng mga apostol, nung sila ay nagkatipon, sila'y nangaral, sila'y ginabayan ng Banal na Espiritu, nung nabautismon sila sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang third person of the Godhead, ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi dito, yung mga taong napangaralan nila at maging sila'y nagsama-sama, mga mananampalataya, at kanilang ari-arian ay pinagsama-sama para sa lahat ng mga nangangailangan. At syempre, para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda, mga kapatid, na practice ito, sapagkat na ang mga mananampalataya, kung mawawala yung pagiging makasarili at ang Panginoon ang gagabay sa bawat isa sa atin, madaling matatapos ang gawain, madaling uusad ang gawain, madaling tayong makapaglilingkod sa ating Panginoon, at madali nating maalis yung pagiging selfishness. Ayan. So yan po yung ating devotional ngayong araw ng Sabat na ito. Nawa ay na-bless tayo. Isama natin sa dalangin ng bawat isa sa atin. Maalis sa ating puso ang pagkamakasarili at mapalitan ng puspos ng Banal na Espiritu, na maging fruitful tayo, maglingkod sa Panginoong Diyos, at patuloy natin siyang papurihan sa ating pong mga buhay. So ngayong araw ng Sabat, so happy anniversary po sa Santo Domingo SDA Church. Ayan, mamaya nandyan din yung ibang mga churches na gustong pumunta. Welcome po kayo. Pagpalain tayo ng Panginoon, 8:30 ang simula, maging maaga tayo sa church. Kaya ngayon, tapusin natin na maaga ang ating devotional at tayo makapag-prepare na. Pero bago yun, no, pakinggan muna natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos at tayo mananalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Vilasano. Muli po, magandang umaga po at happy Sabat sa inyo pong lahat. Amen, mga kapatid. Ano po? There is a way. Napakagandang awit. Ano po? Talagang may paraan. Ano po? There is a gospel of Jesus Christ. Yan, ano po. Salamat sa napakagandang awit niyan. Ganyan din salamat, Pastor, sa lesson na hinatid niyo muli sa amin. Tunay na kami ay na-bless sa umaga na ito. Inalis ang pagiging makasarili at panlilinlang. Ayan, nakita ko dito, ano po. Dinidin pa rin yung pagiging makasarili, ano po. Marami kasi sa tao talaga ang pagiging makasarili. Bakit natin nasabi yun? Ayaw natin magsakripisyo ng oras. Ayaw natin magsakripisyo ng bulsa. Ayaw nating seryosohin ang pagiging God first, ano po. So ayan, tama. Dapat talaga ay maalis natin yan sa pamamagitan ng Holy Spirit. There is a way, mga kapatid. There is a way na maalis yan. Hindi pwedeng wala. Meron, ano po. Kaya salamat sa awit na yan. Nagkaroon tayo ng pag-asa
napaalalahanan tayo na there is a way naman talaga, there is Jesus Christ, para tulungan tayo maalis yung mga pagiging makasarili natin, ano po. At isa pa, karugtong kasi ng pagiging makasarili ay nandyan yung ating mga Diyos-Diyosan. Hindi ito yung mga figurine na ilarawang inanyon, ano po. Marami ng Diyos-Diyosan kasi ngayon, di ba? Nandyan yung ating pag-uubos ng oras sa social media, pag-uubos ng oras sa ating mga iba pang ginagawa. So kung uunahin natin ang Panginoon, maalis natin yung mga Diyos-Diyosan na yan. At siyempre magawa natin yan kapag ang Holy Spirit ay tunay na nakapasok, tinanggap natin sa ating mga puso. Ano po? Salamat, Pastor, sa isang namang paalala sa atin at pag-asa. At tayo ay patuloy na lumalakas ang loob, sabi nga, ano po, sa bawat araw. Kaya ayan, tayo lahat ay magdalanginan, mga kapatid. Sama natin sa panalangin ang may mga karamdaman. Patuloy natin silang isama sa panalangin. At sabi ni Sister Belinda Salvania, sa Sabat po, mga kapatid, thank you Lord sa patuloy mong paggabay sa amin. Isa pong napakagandang pasalamat, ano po, sa bawat umaga yung patuloy naggabay sa atin, ano po. Tayo naman talaga ay pag hindi pa tayo unti-unting nagbago nito ay nako, sobrang matigas na tinapay, parang yung pandesal, ano, sandali lang matigas na agad. Kahit isawsaw mo sa kape ayaw nang lumalambot, pero mainit na yun eh. Pero tayo, yung ating everyday na paalala na ito, pag hindi pa tayo nagbago nito, ewan ko na lang. So alam ko, sarili ko, personal, ako ay unti-unting nagbabago, natututo, nabibless sa bawat umaga. Alam ko kayo rin, mga kapatid, na po. Kaya tayo ay manalangin. Let's pray po, mga kapatid. Dakila at mapagpala naming Amang Banal na nasa langit, nagpapasalamat po ulit kami muli sa umaga na ito, na pinagkalooban nyo kami ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, at isang napakagandang blessing na paalala sa amin muli na ang aming pagiging makasarili ay maaaring mawala. There is a way na ito ay mawala sa amin kung kami ay tunay na tatanggap sa Holy Spirit. Sa gabay ng Holy Spirit, kami ay mawawala namin ang aming pagiging makasarili, bagkus maglalaan kami ng oras. Kaya ang uunahin namin, oras sa paglilingkod, oras sa pagmimisyon, oras sa pagsunod po sa inyo. Maglalaan kami ng sakripisyo ng aming bulsa, ng aming mga oras, at sa lahat ng aming mga gawain na ito na pagiging-sakripisyo magkakaroon ng magandang bunga. Manganganak aming mga simbahan, maaalis ang pagiging bahog na simbahan dito sa aming mga nasasakupan. Maraming salamat po sa mga gabay at patnubay. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Naway sa araw-araw namin pakikinig, natututo kami, ay kasama rin, kasabay ang aming araw-araw na pagbabago ng aming karakter at ng aming buhay. Salamat po. Salamat po. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ang anniversary ng Santo Domingo Church. Ito nawa ay maging blessing sa lahat, at sila ay nagpapasalamat sa buong mga taon na nagdaan na sila ay inyong sinamahan, pinatatag, at muling patatatagin pa sa mga susunod na araw, linggo, buwan, mga taon. At ang Santo Domingo Church ay magiging malakas at magkakaroon ng mga anak pa na ibang mga simbahan. Salamat sa inyong tulong. Salamat sa inyong gabay at patnubay. Amin din sinasama sa panalangin ng kapatiran na nakikinig ngayon. Patuloy nawa kaming ingatan sa maghapon. Maalis ang aming mga atensyon sa mga ibang mga bagay, bagkos sa araw ng Sabat na ito ay taas namin ang papuri at pasalamat po sa inyo. At kami ay pupunta sa church. Ingatan kami sa daan, nilayo sa anumang kapahamakan, at makarating kami doon ng ligtas, masaya sa araw ng Sabat. At kasama po kayo. Ganyan din ang aming mga maramdaman ay patuloy namin sinasama sa panalangin, na patuloy silang hipuin at bigyan ng araw-araw ng kalakasan. Ang baby ni Sister Kisses, Sister Wendy, parents ni Pastor na nasa Kainta, gayon din ang parents ni Ma'am Karin, kalakasan ng aming panalangin para sa kanila. Ang kahilingan ng mga aming kapatiran, Brother Kevin, Brother James, sina Pastor, na sa kanilang hinihintay na baby ay naway pagkaloob sa kanila. At gayon din si Sister Erica na nagdadalang tao. At namin din sinasama sa panalangin sa ang inang at itang ni Brother Kevin, Sister Nessie Fernandez, ang tatay ng kaibigan ni Brother Kevin na may sakit
si Ateng Sibilia Aurelia Bourbon, Jennifer Eusebio Pascua, Corazon Mina, Imelda Eugenio. At patuloy namin sinasama sa panalangin Sister Amy Kilantang, Jennifer De La Cruz, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti, Brother Muntiga Boalita, at si Dayan, si Sister Pichi na nasa Canada na sponsor ng Tabacao Church, na siya ay nasa pain ang kanyang karamdaman at naway tanggalin ang kanyang pananakit ng katawan na nararamdaman, bigyan ng kalakasan, kagalingan sa bawat umaga. Kasama namin sinasama sa panalangin ng kalakasan patuloy sa aming mga kapatiran. Kasama namin si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, ang lahat ng family member ni Sister Cruz, Christine Fernando, Renato Santos, Romanic Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Kaintin, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Arisi, Sister Nena, si Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Montevero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po ito na patuloy na nagpapalakas, nagre-recovery, nasa banig ng karamdaman, na nagtitiwala po sa inyo na ibibigay ang kagalingan sa bawat araw, kalakasan, one day at a time. At sa tulong po ninyo, Ama, kami ay nagiging malakas, mahinahon, at kami ay maasa sa inyong patuloy na pagpapagaling. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawarin niyo nawa kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Muli po mga kapatid, happy Sabbath po sa lahat. Happy Sabbath sa lahat na patuloy na sumusubaybay. Good morning po sa inyo, at sa lahat na nag-share, maraming salamat po. At sa lahat na na-bless, praise the Lord, na-bless kayo, pati ako. So good morning sa lahat, at tayo patuloy na gumayak. Tayo patuloy na maging masaya sa araw ng Sabat. Ito, Ate Lorna, Sister nawala yung isa, Sister Ellen Alpindo, and good morning po sa inyo, Kuya Bobby, Nanay Nerissa, Sister Pasita Astero, good morning and happy Sabat din po. Brother Sunny Biernes Abidanya, Ate Mitch, good morning sa inyo dyan, sa lahat ng kasama nyo dyan sa bahay. Sister Dang de la Cruz, at ako lumundag, Ate Christy, Kuya Edgar, Kuya Melchor, Kuya Narsing, Kuya Monching. Ayan, magandang umaga at happy Sabbath po sa inyo lahat. Salamat din po, Nanay Nerissa, and God bless din po. At sa lahat na nakikinig sa background, Sister Mirna Gonzales, at sino pa, mayroon pa dito Sister Janet Gatmaitan, Sister Des Flores, ayan, nakita ko sa notification, Brother Kevin, at iba pang mga kapatiran. At patuloy tayong magdalanginan mga kapatid sa bawat umaga. Patuloy tayong magpalakasan. Patuloy tayong ma-remind, ma-revive, ma-bless. Tayo ay unti-unti magbago ng ating karakter. God bless po sa lahat, and happy Sabbath.